mga katambay at good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day. Ang oras natin ngayon na ay 9:20 na ng umaga sa petsa na May 5, May 5 na 2026 at Tuesday. So, yun mga katambay, yun, hindi gano good yung morning ko. Although pilit kong kinakalimutan yon, pero pumapasok pa rin sa isip ko. Yung mga kapitbahay ko rito na dikit-dikit kasi kami, naririnig yung kagabi. So, yun. Hindi ko nasasabihin dito sa vlog yun nangyari kagabi. Pero, napakasakit sa akin yun nangyari kagabi. Nagpatotoo lang naman ako. Tapos, ganun pa. Galit nila sa'yo. So, ayun. Kung tutusin nga mga katambay, napakalaki na ng ambag ko. Hindi man sa current, hindi man sa pera, hindi man sa financial. May ambag din ako sa pagtitiis. Opo mga katambay, ilang pong taon na ako nagtitiis, nagpapasensya. Kasi ganyan naman tayo mga Kristiyano. Mahaba pasensya, mahaba pisik. But yung kahapon, hindi ko na kinaya. Hindi ko na kinaya kahapon. Gumagawa lang ako ng content ko sa blow up kagabi. Black up tsaka blow up. Gumagawa lang ako ng content. Ganun na yung sabi sa akin. So, hindi ko na talaga kinaya. Talagang sumabog na ako. Sa pangunawa, sa pangintindi, sumabog na talaga ako. So, yun. Ang akala kasi nila, porket Kristiyano ka, forever na haba ng pasensya mo. Akala nila, porket Christian ka, akala nila porket Christian ka, napakahaba na ng pasensya mo, kasing haba na ng dito hanggang sa kabilang mundo. So, hindi po ganun.
Although mahaba, oo, yung mga nagsasampalataya, oo, although mahaba yung pasensya, pero may limitasyon din. Iniiyak din nila. Ako mga katambak sa totoo lang. Gustong gusto ko ng o lumipat ng ibang place. Pero hindi ko magawa. Unang-una yung budget. Pangalawa, yung tinatawag na family. Napaka-importante yan. Family. So yun ang dahilan kung bakit hindi ako maalis. Dahil ayokong magkawatak-watak ang pamilya. Napilit kong inaayos. Opo, aaminin ko na sa inyo. Hindi po maayos ang pamilya namin. Nakikita nyo lang ako sa mga previous vlogs na masaya at tumatawa. Pero deep inside nyon, nasasaktan ako. So yun. Ibahin na natin ang topic. Baka maiyak na naman ako. So yun mga katambak at magkakape lang ako. So ayun. So yung mga katambak at magsasaing muna ako. So yun.
So, yun mga katambay at sasalang ko na. So, yun mga katambay at nasalang ko na. So, yun. At magpapainit na ako ng pangkape. So, yun. So, yun mga katambay, magkakape na ako tapos na ako magtimpla ng kape. Hindi muna ako almusal kain. So, panibagong kwento na naman to. Hindi na to yung kanina. Kasi yung kanina, dala lang siguro ng bugso ng damdamin yun. Kung bakit ko yun nasabi. Pero, yun. Sa yun. Kwento ko sa inyo ngayon. Nag-apply. Kagabi, hanggang nagmumuni-muni ko, pasa resume. Kaninang umaga, nagising ako ng alas 6, pasa din ang resume. So, marami na akong pinapasahan na resume. Isa yung nag-reply. Punta daw ako sa ganitong lugar, sa ganitong address, sa ganitong floor. Ganitong floor tuloy, ilang floor. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo kung saan yun, yung in-applyan ko na yun. So, yun mga katambay at medyo naiiyak-iyak ako pero
Dahil nga doon, naisip ko na naman. Pero, pilit kong winawaglit sa utak ko yung pangyayari. Pilit ko nang binabago. Pero yung mga katambay, pagka nabago yung place ko, halimbawa, pag nabago yung lugar ko, alam nyo na ibig sabihin yun na sumabog na ako talaga. Ang sabi nga sa akin ng mga ibang kapitbahay ko, Conan, diretsahin na kita. Nung nag-convert ka as, born again, may mga matitinding pagsubok ka na minsan hindi mo kinakaya. Although, totoo naman siya. Totoo naman. Pero ako, nasa isip ko, kaya kong lagpasan yan. Kaya kong lagpasan pagsubok na yan. Basta kumapit lang ako sa taas. Walang binibigay ang Panginoon Jesus na hindi kayang lagpasan na pagsubok. Yan pumapasok palagi sa isip ko. Walang hindi magbibigay ang Panginoon Jesus na pagsubok kung hindi mo naman kayang solusyonan. Yan ang pinapasok ko sa isip ko. Kaya sabi ko na lang sa ex-kapitbahay ko na yun. Oo, sadyang may mga pagsubok, oo. Pero walang binibigay ang Panginoon Jesus na pagsubok na hindi mo kaya. Lahat kakayanin mo. Lahat magpagtatagumpayan mo. Lagpasan. Isabi kong ganon. Nagkita kami kagabi habang nakaupo ko sa labas. Yun nga. Kasi napapansin niya na miski dati pa. Puro na lang ako dito. Kasi nga diba magkatabing bahay nga kami dati. So napapansin niya. So sabi ko yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos meron naman isa, medyo malayo-layo din, pero kapitbahay ko rin yun, medyo nasa kabilang street namin eh. Sabi niya sa akin, nagpupunas kasi ko ng windshield ng e-bike. Sabi niya sa akin, hindi ko na wala kong babanggitin mga politiko dito .
wala akong babanggitin. Oh, yan sticker mo, politiko na yan, sabi ko. Oh. Excuse me po. So, ayun, sabi ko na lang. Nung sabi niya sa akin, oh, Nan, ito pala ng politiko na sticker mo, alisin mo na yan, sabi ko. Hindi, kuya. Respeto lang sa mga manok natin. Ginawa, sinabi niya niyang respeto, tapos umalis. Hindi ako pinansin simula nun. Pangatlong araw na eh. Ako yung tipo kasing prangkang tao. Pero yung prangka na yon hindi nakakasama. Nakakabuti. Hindi nyo gets ibig kong sabihin. Ito. Yung prangka na sinasabi ko, hindi yung prangkang kakalibitin mo tapos sasabihan mo ng mataas ang tono. Hindi yun. Halimbawa, for example, ito, kuya, respeto naman sa mga manok natin na kandidato o politiko. Yun lang. Simple. Yun ang mabait na prangka. Pinaprangka mo sila, hindi ka nananakit ng ibang tao. Tama lang na sa puso mo. Kaya yun hindi naintindihan ng karamihan eh. May prangkang mabait, may prangkang masama. Ang alam lang nila, prangkang masama. So yung mga katambay paubos na to ang aking kape. So yun. Kinat ko na lang yung video. So medyo napapahaba na rin. So ayun, proceed na ako sa pag-ulong kasi kagabi hindi ko naulungan yung dapat ulungin kasi masama nga ang loob ko yun. Umiiyak na ako yun sa sama ng loob na yun, hindi ko na ikaikwento sa inyo kung bakit. Kaya hindi ako nakapag-ulong, nakapag-sipilyo. Dapat nga sana magsisipilyo ko kagabi. Nalimutan ko na magsipilyo dahil nga doon sa pagmakapasok dito sa loob ng bahay. So, ayun. Kahit masama yung ginawa sa atin, suklian pa rin natin ng kabutihan. So, yun. So, yun ang technique doon para maunawaan kanila, maintindihan kanila. Sa ngayon, although hindi naman makonsensya na
sana din makonsensya sila sa mga ginawa nila kung may konsensya pa. So yun, at ulong na ako. Kung tutusin ng mga katambay, ako yung tipong tao na nagsasabi ng katotohanan. Ayoko yung mga hindi nagsasabi ng totoo. Plastic yung mga ganong tao. Eh ako, hindi naman ako plastic na tao. Pinanganak akong makatotoong tao. Alam yan ng mga parents ko. So, ayun mga katambay. Ulong-ulong muna ako dito. Hindi kasi ako nakapag-urong kagabi. Bukod sa hindi ako makapasok ng bahay, sakit pa ng ulo ko. Hanggang ngayon nga mga katambag, medyo masakit pa ulo ko eh. Pero patapos ng tong ulong na to, maliligo ko, sipilyo. Kasi aalis ako. Ay, hindi pala ako aalis. Wala. Gusto ko lang maligo para fresh na ako. Mag-iimis lang ako ng mga excess na gamit.
ay pagkatapos pala nito mga katambay, ipon muna ako ng mga tubig inumin. So yun. After nun, pwede na ako maligo. So, mga katambay, hindi ko na i-vlog yung pagkain ko ng tanghalian. Kasi, ewan ko kung may tatanghalian pa ako. Sana meron. Kasi nga, galit sa akin yung kapatid. Baliktad na eh. Dapat ako magalit. Sila pa galit na galit sa akin. Wala na ako magagawa dun kasi yun na sila eh. Simulat sa pool pa lang. Magagawa ko na lang pagdasal sila, ipag-pray over sila. Yun na lang magagawa ko sa kanila. Tanggap ko naman na mga ganyan sila. Tanggap ko na. Pero kung minsan napupuno din ako, sana may so yun, at magpuno na ako ng tubig inumin mga katambay. So yan. Ayan na, medyo sumasakit na ulo ko mga katambay. Medyo sumasakit na ulo ko. Nagsisimula na ako. Sumakit ang ulo.
Sakit na ulo ko. Sana wag tumindi sakit nito. So yun. So yun mga katambay, makakaligo na ako. So ayun. So ayun mga katambay, kakatapos ko lang maligo. So ayun. At luluto na ako ng aking ulam. So yun. So yung mga katambay, at kakain na ako ng tanghalian. So itlog lang ang ulam ko, pero ox na to. At least may ulam. So yun. Pero as much as possible, ayun nga, may sacrifices na ginawa mo sa amin. Sinusundan ko lang din yun. Kasi ayoko maging masama kapatid. Tsaka pangalawa, ayoko maging masama sa magiging pamilya ko in the future. Hindi ko ginagawa to voluntarily. Ginagawa ko to para sa sarili ko din. Para sa magiging future ko, sa pamilya, sa magiging pamilya ko. Okay? Kasi hindi lang, ikaw lang yung naging best example ko. Ikaw yung naging best example ko na ang tawag dito, hindi mo kami pinabayaan. Actually, during those times na nagkakapera ka na, o kumikita ka din dati, pwede na kami yung kung irresponsible ko eh. Kasi hindi kayo responsable, hindi kayo pinalaki ng lolo ng gano'n. Diba? Kaya sa atin, doon ko nakikita yung example na yun. Yun yung sinusundan kong laka. Kaya yung pag-iluto dito, hindi naman malaking bagay sa akin. Kaso nga lang yun, medyo pangit na yung mga luto ko, kaya nga hindi na ako sinuto. Mga ako, sa totoo lang, ang pinakagusto ng contribution na lang sa akin, yung peace of mind eh. Kasi wala na ako sa edad na para bumalik ka sa mga gatong drama eh. Sa totoo lang, yung ganyan drama, wala na akong pakialam eh. Gusto ko na sabihin sa kanya, alam mo, wala na akong pakialam eh. Kung gusto mo umiyak ka, kung gusto mo drama, kung gusto mo ipangalandara sa buhay yung problema ka. Pangalandara niya, kaso kung magmumukha kami masama kasi magmumukha ka talaga magmumukha masama
lahat naman ng bagay binibigay natin sa akin. Lahat naman ng pasensya binibigay natin sa akin. Hindi ko nga alam kung saan nagagaling sinasabi ko yung papasensyahan natin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan nagagaling. Yun yung mga nagiging question sa akin. Ako feeling ko ginagala na rin din ako paano yung salita o kung paano yung salita ako sa akin. Kasi unang-una, sagutin niya ako, saan nagagaling yung pasensya niya? Yung binibigay ng pasensya sa akin. Diba? Yun na lang yun. Kasi gusto ko maintindihan yun. Unang-una. Pangalawa, bakit, ano bang kaya mong ibigay sa akin? Yung hindi ko kaya ibigay sa'yo. Bakit kailangan mo pagpasensya? Ano ba yung kailangan mo pagpasensyahan sa akin? Hindi naman sa tinatanggalan ko sa mga pero sa data, hindi niya ako bibigyan ng piece of mind. Kailangan ko lang, simple lang yung gusto ko mangyari. Ayoko na ng drama. Kasi hindi naman tayo mga for life. Hindi ko drama lang tayo. Saka hindi naman, wala naman tayo sa kanya selfie. Nasa totoong buhay tayo. So, bakit kailangan natin ng drama, di ba? Gawin na lang natin kung ano kaya natin gawin. May problema na, nakakaano natin yun. Hindi na yun eh. Bakit na lang natin yun? Bakit na lang natin? Ang dami lang tayo doon magagawa eh. Kasi hindi naman natin kontrolado yan. Yung bills na yun, talagang dumadating yan. Yung gases, talagang dumadating yan. Ngayon, para may iwasan natin yung mga, para may iwasan natin yung itibili yung itibili. Ano gagawin natin? Gawin na lang natin. Or, mag-isip na lang ng ibang paraan para magsagawa yung kailangan sa iba. Kasi kung hindi ka marunong mag-move on, ang background natin ngayon. Oo. Yun lang yun eh. Kasi kung hindi ko pwede yung plan A, hindi mo plan B ka. Kung hindi ka mo pwede yung plan B, pwede yung plan C ka. Hindi yung, medyo yung problema, magkadrama ka naman tayo. Magkadrama mo. Ano ba tayo? Grade 1 ba tayo? Tapos na tayo sa high school, tapos na tayo sa elementary para mag-drama na natin. Diba? Diba? Napaka-nonsense kasi. Kasi kung yun lang yung magiging mo natin, dapat yun yung nakatira. Hindi, para sa akin, hindi mo siya work for life. So, yung mga katambay katapos na ako kumain. So, yun. So, ayun mga katambay at mag-uurong muna ako. At yun. Urong number 2 to mga katambay.
Maligo ka na ba? Ah. So, yung mga katambay tapos na ako mag-ulong. So, ayun, dito na rin ako magpapaalam. So, oras pala natin ngayon ay 1:05 na ng hapon. Sa petsa na May 5, 2026. So yun, abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and bye bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi ka magdasal. Huwag kalimutan magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag natin susukuan, laban lang. So ayun, at iwasan ng mga negative vibes. So ayun, at bye bye.